Ano ng mga... Ayun, kamusta, JM? Back to movie ka na naman. And anong kakaiba dito sa movie na to? Yung character, yung role na ginagawa, yung role na ginampanan ko po dito, first time ko yung ginawa. Ano ba? May sa spoil ko po eh. Kung, Ah? kung ano eh. So, gaano ka-challenging yung role na yun? Naging collaborative siya eh. Tinulungan ako ng director ko sa research, kung paano yung character na yun, kung paano siya gumalaw, magsalita. Hindi niyo naman first time this to. Ang dami na po namin ginawa ni Su. Batang Ama, All of Me, Mula sa Puso. Pero how intense siya? First time namin na Bida sa movie. love. Love team. team. Usually magkuya kami. Oh. Ngayon, parang ano na Kasi kaya? baby pa siya na. Anong mga bagong Anong bagong discoveries mo dito kay Sue? Na dating baby, ngayon ka-partner mo na. Hindi naman ako nagugulat kay Sue kasi ever since naman bata pa siya. Sobrang natural niya na umarte, sobrang galing niya na makisama sa tao. Wala akong masabing negative about her. As in, sobrang magaling niya. Sasabay ka na lang sa kanya. Tapos itong gaano ka-intense yung mga eksena niyo rito? This is love story for sure. May mga medyo may mga intense scenes ba? Or parang intimate scenes na? It's a love story. Love story. And marami pong intense scenes. Marami rin pong intimate scenes. And Hindi ka ba nailang na dating kapatid lang? Ngayon, ka-love team mo na. Tapos may mga intense scenes na parang Intimate. hindi ka ba medyo nailang kay Sue? yun yung ano ni Sue eh. Parang power niya. Parang kahit magkakilala kami bata pa siya. Tapos na siya, lady na siya. Meron siyang aura na pinipresent sa'yo. May komportable ka katrabaho siya. First time ka na direct ni Direct Fifth? First time. First time pa lang. So ano yung, well, na-direct ka ng mga magagaling din talaga, mga veteran na rin na director. Ano yung, ano naman sa'yo, pagkabot ni Direct Fifth? Kamusta working with him? Siyempre, first time mo pa, tapos mas bata siya. Sobrang chill niya eh. Sobrang relaxed niya sa director. Hindi nakaka-pressure. And sobrang well-researched siya. And sobrang passionate siya dun sa sinulat niya yung storya. Na pati ikaw talaga mahuhulog ka dun sa storya. Love story siya, di ba? Love story. So may ikaw bongga rin yung love story mo, di ba? So may nakaka-relate ka. Anong love story? Before Ano is nakaka-relate ka present. ba? Sa dami ng love story na pinagdaanan mo, di ba? May nare-relate ka doon sa story. Oo. O, sama-sama na. Oo, meron din. May mga nahugot ka from your past experience at saka sa current, sa recent mo. Yun nga yung ano ko eh. Pag umaarte na ako ngayon, iniiwasan ko na humugot sa past experience ko kasi kung saan ako napupunta. Naliligaw. Sa rehab. Grabe! Pag ginagamit ko yung past experience ko, Doon ka dumidiretso. Oo eh. Naging bad experience. So, inaano ko na lang talaga, ini-internalize ko na, inaaral ko na lang talaga yung character. Tapos, ini-imagine ko na lang talaga yung pinagdaanan niya. And mag-i-empathize na lang ako sa character para talagang maramdaman ko kung ano yung nararamdaman. Konting ano lang, ano ba yung character mo dito? Ayaw yan sabihin na spoil daw eh. Hindi konti. Hindi spoiler. Oo, hindi mo Kasi panonoorin din naman namin Oo eh. nga, manonood din kami mamaya. Oo, by the time. Meron siyang ano, basta meron siyang May ano ba siya? May
something. Sakit or ano? May sakit siya. Okay. Kaya lasting Hindi ko na moment. sabihin. Sa, Oo. trigger. Hindi man kami lahat nakakita. Oo. Ayan, Biggs. Siya Wala PR ka. niya, no? Siya Wala, Ikaw siya yung PR, PR ah. niya, hindi Ako niya yan ang alam. publicist, Pero kamusta na Oo. ang iyong, may ba tayo, love life ngayon? Okay naman. Masaya ka naman. Masaya naman. Hindi ko alam papunta sa... Inspire. Tagal Ay, ayan, inspired. Tagal ko rin walang love life. Medyo matagal-tagal na rin kayo, no? Since nung... To 2 years na ako. Oo. This June. So marami rin kayo mga consider mo na lasting moments. Wow, pasok ang Yan. title, ha? Galing ni Gordy talaga. Oo, yung mga lasting, marami na rin Ano yung kayong mga mga yun? moments na Kahit tatlo. masasabi mong lasting talaga. Eee. Na hindi ka mapaparehab kung sakali. She Kikilig inspires ka me ba? kasi. Mm. Talagang Malaki yung nabago niya sa'yo. 2 years na. Parang tinanggap niya ako na walang judgment sa past ko. And sobra akong parang doon ako lalong na-inlove sa kanya. Parang Pauwi na ba yan sa kasalan? Yun na yung tanong, yun, ha? sana. Oo. Diba? Kasi di ba parang Nakita mo na eh. Malaking bagay yung acceptance. Di ba? Yung sa'yo. Pero ikaw yun, it seems parang accepted mo na rin lahat yung mga napagdaan mo. Ito naging joke na nga sa'yo, di ba? Oo, di ba? Na open ka na pwedeng pag-usapan at lahat. Oo. So, yun ba yung sinasabi mo kanina napapanpunta ka? Malaking bagay ba yun, yung love life? Kaya medyo na-derail ka kumbaga yung mga past mo na relationships, malaking bagay ba yun? hindi ko masasabi. Nung bata ako, Dahil sinisisi ko sa love life. Sinisisi ko sa relasyon. Sa pag-ibig. Pero nung nag-mature ako, marami akong unhealed past, wounds sa past ko na hindi ko kinonfront. Tinago ko lang nagdana. So, naapektuhan lahat ng mga bagay sa buhay ko. Relasyon, work, pakikisama, mga kaibigan, bridges. So, nung na-rehab ako, nung inayos ko, kinonfront ko yun, hinarap ko yun, hinil ko yun. So, malaki yung natulong din ni Donalyn sa healing na yun. actually, pinapagalan na sa mga spiritual healers, ng mga kaibigan na, may regular may psychiatrist kami pareho. Bukod sa sarili kong psychiatrist, meron kami psychiatrist para mas maayos kami. Kasi syempre gusto niya rin ako maintindihan yung mental health issue ko. Siya wala. So gusto niya rin dahil mahal niya ako, gusto niya maintindihan. Gusto niya maintindihan. Ano ba to? Ano ba itong mental health? So until now, Depression, anxiety. until now, andyan, tuloy-tuloy pa yan. May Yung, may pitik-pitik siya. Kasi nahihiya rin talaga ako nun. Talagang sinagat ko yung mga dapat sagarin. So may mga ano na residuals na sa utak ko na parang regrets. May acceptance na ako pero siyempre minsan parang umaano pa rin sa utak ko. Bumabalik-balik ka pa rin dun sa rehab. Di ba parang dati Yes. nagkwento mo para tumulong o kung ano man. Parang advocacy mo na rin. May mga tinutulungan ako mga bago. parang advocacy mo na rin ba yun?
Opo. Kasi it's one way of healing, helping others. Pero JM, what's something special about Donna rin? Parang, kasi sinabi mo kanina parang sana nga siya na, di ba? Parang what's something special about her? Kumbaga, kung bakit nasabi mo na yun. Bakit siya na? Grabe siya magmahal. Sobra siyang Unconditional. unconditional, puro give. Hindi siya nagtitake. Hindi siya nag-expect ng take. Parang natuturuan niya ako kung paano magmahal ng tama. Hindi ba siya parang nag-expect na after 2 years, parang mag-level up na kayo, mag-propose? O sa tingin mo, hindi ka pa ganun ka-stable? Na alam din niya. Ready. Gaano kayo ka-ready o hindi pa ready? Sa akin, siguro ako nagpe-prepare na ako. Nagpe-prepare na ako. I think I'm stronger now. I'm mentally, spiritually, emotionally stronger na. And paragi namin napag-uusapan yung future natin. So nasa plano na kapag-usapan niyo kung anong plans. Pero, Jay, ano, kumusta yung music? Ano? Music? Ngayon po baka sabi magkakaroon kami ng meeting with Star Music. So back to ano ka na, singing. Kasi may Writing. inspirasyon ka. Si Donna nilang mahilig magsulat. Mahilig talaga. Passionate talaga. So meron na siya na-compose na song na ikaw yung kakanta. May ganun ba? O may collab pa ka. May collab ba kayo? Yun nga yung balak ng Star Music mag-collab. Wow. Sana matuloy. Okay. Thank you, JM. More questions. Congratulations. Kaya na lang. Anong ginagawa mo aside from